Magandang araw sa iyo, Hukom, at sa lahat ng tagapakinig mo. Maraming salamat at napili mo ang kwento kong ibahagi sa channel mo. Dati po ay nagbabanda kami, Hukom, nung kapanahunan namin. Kaya malaking bagay sa amin ang maimbitahan sa mga pagdiriwang kagaya ng birthday, piyesta at kasal. Kaya sobrang tuwa namin na may isang nag-alok sa amin na kumanta sa kanilang kasal. Akala talaga namin ay malaking pera ang kikitain namin. Pero hindi pala. Isang nakagigimbal na sikreto ng kanilang pamilya ang aming natuklasan. Hindi pala kasal ng ordinaryong tao ang aming napuntahan. At hayaan niyo po akong ikwento ang kakaiba naming karanasan kasama ang aming banda. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Niana. Uy, Rans, malapit na tayo, di ba? Siguro. Anong siguro? Nililigaw mo ba kami? Hoy, hindi lang naman kayong maliligaw, no? Ako rin kaya. Kasalanan mo naman eh. Ikaw to nagmamaneho. Bakit nga ba kita pinagkakatiwalaan na magmaneho in the first place? Kasi wala kang choice. Kasi hindi ka makakuha ng sarili mong lisensya, kaya kayo umaasa sa akin. Well, kung pagod ka na, Rans, sab na ako sa'yo sa pagmamaneho. Parang hindi mo na alam kung saan tayo pupunta eh. Liligawin mo pa kami ng pinsan mo. Yun na nga ang punto ko eh. Parang yung daan na dinadaanan natin ngayon, tayo lang ang dumadaan eh. Wala akong nakikitang sasakyan kanina pa. Oo nga, wala akong nakikitang tao. Rans, sigurado ka ba na alam mong pupuntahan natin ha? Tama ba yung address na binigay sa'yo? Oo nga, chinek yun ni Spencer. Di ba Spencer? Nasa mapa naman siya. Oo, pero parang kanina pa tayo paikot-ikot ah. Hindi ba naliligaw na tayo? Ano yung nasa gilid mo, Rans? Ito bang papel? Missing poster yan ng babae. Binigay sa akin yan ng matanda dun sa bayan kanina eh. Teka nga guys, di ko na talaga alam kung nasa na tayo eh. Teka, ano bang sabi dyan sa mapa? Ang sabi sa mapa, kanina pa raw dapat tayo nakarating doon. Ay, legit pa talaga yung nag-hire sa banda natin para tumugtog sa isang kasal? Layo ng biyahe natin ah. Nagpunta pa talaga tayong Samar tapos pinagtitripan lang pala tayo. What if scam lang pala to? Naku, yari tayo niyan. Ay nako, hindi tayo pinagtitripan. Kasi nagbayad na nga sila oh. Fully paid pa kaya sila? Ha? Totoo ba yan? Kung ganun, bumalik na tayo sa province natin. Bayad na pala eh. Ngayon naman, ikaw ang mangsascam ng tao. Hindi, biro Loko. lang naman. Ay, bigla tuloy ako na-excite. Tara na, bilisan mo na magmaneho, Rans. Ay nako, basta talaga pera masaya siya no? Hindi naman bagal o bilis ang problema natin ngayon. Hindi ko alam kung nasa na tayo eh. Tignan mo nga ulit yung map sa cellphone mo, Spencer. Wala nga akong signal. Tignan mo nga yung sayo niyan ha. Sandali. Naku, wala na nga rin akong signal. Ano ba yan? Pahiram ako ng phone mo, Rans. Nako, wala na rin akong signal. Bakit kaya? Kainis naman oh. Paano tayo niyan? Hindi mo ba nakontak ang kausap mo kanina habang may signal pa? Nakausap, pero 1 hour ago pa yun eh. Kasalan naman itong pupuntahan natin, di ba? Oo, pero bukas pa naman yung kasal. Kailangan lang natin makakita ng tao para makapagtanong. Sabi sa Waze, kanina pa raw dapat tayo nakarating dun eh. Ibig sabihin, medyo malapit na rin naman na tayo. Huwag kayong mag-alala, okay? Ito kasi. Oh, bakit naman ako? Dapat kausap mo yung kung sino man yun tapos in-update mo kung nasa na tayo. Paano ko kakausapin? Nagmamaneho kaya ako. Dapat ikaw ang kumausap eh. Wala nga akong kaalam-alam na may gig pala tayo ngayon eh. Biglaan to, di ba? Katatapos lang ng exams ko. Ang plano ko ngayon, magpahinga. Tapos, napabiyahe pa ako sa Samar. Hoy, Niana, ayaw mo ba ng pera? Advance na sila nagbayad oh. Fully paid pa nga, di ba? At hindi lang yun. Nagbayad pa sila ng extra fee kasi nga biglaan. Dahil gusto nila agad-agad na pumunta tayo rito. Masyado naman yata silang nagtitiwala. Kung masamang tao lang tayo, tinakbo na natin ang pera nila nang wala silang bandang natatanggap, di ba? Ay nako Niana, loko-loko ka talaga no? Plano mo ba talagang iskam yung mga taong yun ha? Aray, huwag ka naman mamatok.
Biro lang kasing sinasabi ko kanina. Oo nga pala. Nag-send na ba sila ng mga kanta na gusto nila? Sana naman alam natin yun, di ba? Pagdating natin doon, buong gabi tayo mag-practice kasi bukas na kaagad yun. Sabi ni Rance, wala raw silang kantang binigay. Nag-request lang daw sila na original nating mga kanta ang kantahin natin sa kasal. Yun lang at wala nang iba pa. Ano? Gusto nila ang original nating kanta? Ano sa mga kanta natin? Alin dun? Nakakapagtaka naman yun. Usually kasi, di ba meron silang requested sa mga kanta? Ganun. Pagsibol daw, yung original nating kanta ang gusto nilang kantahin natin sa kasal nila. Kaya naman pala pagsibol ang pinili, no? Sakto, tungkol ang pagsibol sa panibagong buhay. Oy, in fairness, maganda ang taste nila, ha? Alam nyo, nakakapagtaka nga eh. Sabi kasi sa akin, yun daw ang kanta na gusto nila. Nirecommend ko ang dalawang kanta natin na tungkol sa kasal. Tapos yung isa rin nating kanta na tungkol sa bagong mag-asawa. Pero yung pagsibol talaga yung gusto nila. May iba-iba namang meaning yung kanta na yun. Depende sa kung paano to marinig o makita ng mga tao. Gusto talaga nila yung pagsibol eh. Matagal-tagal na rin nating hindi nakakanta ang pagsibol pero kabisado ko pa rin yan. Kaya ko pa rin naman, di ba? Alam nyo guys, pagsibol talaga yung pinakapaborito nating kanta eh. Kaya syempre, naalala ko pa rin yan. Pero grabe naman yung buong kasal talagang pagsibol lang ang kakantahin natin. Teka, sandali. Sa venue ba tayo kakanta? Hindi naman pwede mag-set up ng banda sa simbahan, di ba? Napaalam na ba nila yun sa pare? Sa dulo pa naman ang kanta natin medyo maingay at meron pang ilang mura, di ba? Sa mismong kasal, habang kinakasal sila saka daw tayo tutugtog. Tinanong mo na kung napaalam na ba nila sa simbahan yun. Ha? Aray! Namamato ka na naman ni Ana. Bakit hindi mo agad tinanong yan? Hindi ka talaga nag-iisip. Nabulag ka siguro ng pera, no? Nung magbayad, malamang go na go ka kaagad. Malamang, ang laki kaya ng pera na yun. Alam mo naman na, nitong mga nakaraang linggo nahihirapan tayong maghanap ng gig Pero sana, siniguro mo muna ang lahat. Mamaya magkaroon tayo ng problema pagdating kung makakadating pa tayo. Tingnan mo, magdidilim na. Lalo tayong mahihirapan niya, no? Ay, nako ni Ana. Ang dami mong reklamo, alam mo ba yun? Ikaw na kaya magmaneho rito. Shh! Tumahimik na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Sawa na ako sa bangayan ninyo magpinsan Magmaneho ka na lang, Rance. Baka may makita pa tayo na pwede natin mapagtanungan. Ay! Ayun, no? May nakikita akong babae ron. Ilapit mo sa sasakyan, Rance. Oo, sige. Bilisan mo naman. Dali, bago lumayo yung ate na yun. Baka kasi matakot siya pag binilisan ko. Baka akala niya kikidnapin natin siya o sasagasaan. Ate! Excuse me po. May itatanong lang po kami. Ate, wait lang. Sandali. Huwag kang tumakbo. Ay, tignan mo si ate kumaribas na Natakot yata sa'yo ni Ana. Siyempre naman, Spencer. Ikaw kaya ang biglang sigawan ng ganun. Uy, dali, habulin mo, bilis. Paandarin mo na sa sasakyan. Ano? Huwag na, di lalo siya natakot. Ikaw talaga. Pero siya lang ang mapagtatanungan natin. Alam mo, kung ayaw mo, di wag. Ako na lang. Bababa ako. Hoy, ni Hana, ano ka ba? Wag na. Ako na, dyan na lang kayo. Ako na magtatanong Huwag kayong lalabas dyan. Sandali! Spencer! Wala na. Bilis talaga ni Spencer tumakbo, Athlete na athlete Pinuntahan niya kaagad si ate, Baka type niya. Weh, selos naman siya. Sagutin mo na kasi, tagal na niya nanliligaw sa'yo Tumahimik ka nga. Hindi naman niya ako nililigawan. Huwag mo na ulit babanggitin yan, ha? Baka marinig ka niya, nakakahiya. Pabalik na siya, kaya tumahimik ka na, ha? Uy! Ano yun? May motor na papalapit kay Spencer. Teka, sa kanya ba papunta? Baka naman dadaan lang. Pwede siyang pagtanungan ni Spencer. Sandali. Tingnan mo. Tama bang tingin ko? Bakit parang may hawak na itak yung lalaki? Nakakatakot din siyang tingnan, Puro siya muscle. Uy, tingnan mo. Rans, tumingin ka.
Bumaba na kaya tayo? Mamaya kasi kung anong gawin niya kay Spencer eh. Ay, sige, tara. Naku, Dali. tumataas yung kamay ni Spencer na tumitingin sa atin. Senyas yun na wag na daw tayong bumaba. Niana, sandali. Bakit mo binubuksan yung pinto? Niana, hoy! Bumalik ka rito! Ay, tigas talaga na ulo mo. May problema po ba? Kasama niya po ako. Niana, bakit ka lumabas? Sabi ko dun ka lang sa loob, di ba? Spencer naman, anong gusto mong gawin namin? Tumunga nga lang doon. Niana? Spencer? Hoy, Niana! Di ka talaga marunong makinig. Alam mo, mapapahama ka sa digas ng ulo mo eh. At ikaw naman, si Rance? Huh? Anong meron? Bakit niya ako kilala? Sandali lang ha, sino ka ba? Ikaw ba yung nag-hire sa amin? Rance, kausapin mo nga to. Oo. Yung sa banda ako yun, si Agassi. Akong kausap mo, Rance. Rance ang pangalan mo nga, di ba? Opo. Ako po yun. Ito yung sinasabi kong vocalist namin na pinsan ko. Tapos yung drummer po namin na si Spencer, na kaibigan po naming magpinsan. Magandang araw po, Mr. Agassi. Oo nga, kayo nga yun. Ilang beses ko na nakausap si Rance. Masaya akong makilala kayong dalawa, Spencer at Niana. Naku sir, masaya rin po akong makilala ka at... Ay naku, huwag ka na makipagkamay sa akin ha. At marumi ang kamay ko eh. Teka, may dugo po ang kamay mo. Ganon din ang hawak mong itak. Para saan po yung itak na yan ha? Uy, Niana, tumahimik ka nga, nakakahiya ka. Nako, sir, pasensya na po kayo sa pinsan ko ha. Curious lang kasi sa lagi eh. Nako, wala naman yan sa akin, maliit na bagay. Ikaw ba naman makakita ng duguan na itak, di ba? Sinong hindi magtataka? Elin na kayo at sumunod na lamang kayo sa motor ko ha. Delikado na rito kapag gabi eh. Pero bakit po may dugo ang kamay mo? Niana, gusto mo ba talaga malaman, Ineng? Ay nako, hindi ho. Huwag niyo na hong pansinin yung pinsan ko. Babalik na ho kami sa sasakyan ha. Gusto ko pong malaman. Niana naman eh. O sige, walang problema. Taga-katay ako ng baboy sa amin at kagagaling ko lang sa trabaho. Hindi ko na nahugasan tong hawak kong itak at saka ang mga kamay ko. Sa totoo lang nagmadali ako na ikutin yung lugar dahil sa pag-aalala na baka kung ano nang nangyari sa inyo. Nakalimutan kong banggitin na dito sa baryo namin napakahirap makakuha ng signal. Pumupunta pa talaga ako sa bayan para makausap yung pinsan ko. Kung tutuusin kasi dapat kanina pa kayo nakarating dito. Pero ilang oras nang lumipas wala pa rin kayo. Kaya naisip ko na baka naligaw kayo. Sa tuwing may dayo kasi sa baryo namin lagi silang naliligaw dahil mahirap nga yung daan. Yun naman pala. Ay, naku po sir. Pasensya na po at salamat sa pag-aalala. Pasensya na po ulit kayo sa pinsan ko ha. Ay naku Rance, wala yon. Sa tingin ko nag-iingat lang talaga yung pinsan mo. Mabuti naman yon. Matalino ka Niana ha. Hindi ko masisisi ang pag-iingat mo. Lalo na at hindi kayo pamilyar sa lugar na ito. Pero huwag kayo mag-alala ha. Ligtas kayo rito. Ligtas sa lugar na to. Kaya wala kayong dapat na ikatakot. Kahit na sinabi yon ni Agassi ay hindi pa rin maganda ang kutob ko sa kanya. Ngunit hindi ko rin mawari kung ano ba ang mali. Bumalik na lamang kami sa loob ng sasakyan kung saan nakasunod lamang kami sa motor niya. Nagpapahinga na si Rance at si Spencer naman ang nagmamaneho ngayon. Ito talaga nakakahiya oh. Talagang hindi mo man lang tinago na nagdududa ka no? Talaga? Nagtataka ako Dugo kaya yun? Mali ba natin kung anong ginawa niya? Talaga? Ano naman ang naisip mong ginawa niya? Ay, grabe yung trust issues mo ni Niana ha. Tapos itong si Spencer naman, hindi mo man lang ako tinulungan na patigilin si Niana sa pagtatanong. Tumunga nga ka lang talaga no? Curious din ako Di ba? Ikaw lang ang walang pake, Rance, dahil wala kang survival instincts. Teka, tingnan niyo yun May mga ibon sa taas? Ba? Oo nga no? Kaso parang mas malaki sila sa mga normal na ibon Guys, alam ko kakaiba talaga mga ibon sa probinsya Kaya mamaya o kahit bukas, ikaw Niana, huwag kang pupunta sa kung saan. Uy, tingnan nyo. Yun teka, may babaeng tumatakbo.
Sus, babaeng to, hindi talaga nakikinig. Uy, tingnan nyo oh, hinahabol yung babaeng nakakulay puti ng 2 babae at 1 lalaki. Hindi ko masyado makita pero mukhang nagkakasiyahan yata sila. Ay, namiss ko tuloy ang buhay sa probinsya. Masarap ang simoy ng hangin, friendly ang mga tao, kasama ko si Lola. Kung ganun pala, ayaw mo bang bumalik ulit, Rans? Spencer, gusto ko. Natemplang din ako sa malaking pera na to, no? Ang share ko, binayad ko na kagad sa pang-ospital ni Lola. Teka, tingnan nyo oh. Huminto na yung motor sa harap ng malaking mansyon. Wow! Ang ganda naman ng mansyon na yan. Uy, oo nga, no? Mukhang medyo matagal na yung mansyon pero sobrang ganda pa rin, no? Diyan ba talaga sila nakatira o simbahan nila to? Ay, na-excite tuloy ako. Tara, bumaba na tayo. Masyado naman yata tayong manghang-mangha, no? Pero parang kakaibang nararamdaman ko eh. Parang nakakatakot. Ay, naku Niana. Ngayon ka lang kasi nakakita ng ganyan kagandang bahay. Hindi ka lang sanay, no? Tingnan mo naman yung mansyon na yan, no? Diba? Kanina namangha ako, oo. Pero kulay itim pala yan na mukhang dinaanan ng ilang bagyo. Huh? Oo nga, no? Hindi ko kagad napansin yan. Shhh! Huwag na nga kayong manlait dyan. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Nakakatakot kasi. Ilang floor ba yung mansyon na yan? Hindi pa tayo pinapapasok sa gate. Pinaiwan talaga ang sasakyan natin sa labas ng compound nila. Tumahimik ka na nga Niana. Bumaba na tayo at huwag mo nang iparinig yan sa kanila, ha? Mahiya ka naman. Hindi ko na lamang pinansin ang pinsan ko, Hukom, at bumaba na sa sasakyan, bit-bit ang gitara ko. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at hindi ko alam kung ano yon. Pero may narinig akong sumigaw na babae sa hindi kalayuan. Ha? Ano yun? Ha? Ano? Hindi mo ba narinig? Ano ba tinutukoy mo, Niana? Wala. Baka ano lang. Iyak ng baboy yun. Yun ang narinig mo, Niana. Nag-aanda na kasi kami bukas para sa kasal namin ng asawa ko. Hay, Sir Agassi, ano bang pangalan ng asawa mo? Ay nako Rans, Agassi na nga lang ang itawag mo sa akin. Hindi pa naman ako ganun katanda, no? Sorry ha. Carlin ang pangalan ng asawa ko. Gusto ko man siyang ipakilala sa inyo ngayon, pero pagod na rin siya sa mga inasikaso niya ngayong araw. Kaya pinagpahinga ko na siya ng maaga. Ayoko naman na hindi maganda ang pakiramdam niya sa mismong araw ng kasal namin. Kayo naman, sumunod kayo sa akin. Naghanda na ng hapunan ng mga kamag-anak ko para sa inyo. Ayos na rin yung mga kwartong tutulugan ninyo. Ay, naku, salamat po sir. Agassi. Naku, pasensya ka na ha. Nahihiya po kasi akong tawagin kang Agassi lang dahil kliyente pa rin po namin kayo. Ay naku, huwag mo na munang isipin yan. Umaasa lang ako na sana mag-enjoy kayo sa probinsya namin. Lalo na sa aming kasal, siyempre. Isipin ninyo na kesa nandito kayo para magtrabaho, nandito kayo ngayon para makisaya at makipiesta. Bonus na lang yung pagkanta ninyo. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi na kami makapaghintay na marinig yung kanta ninyong pagsibol bukas sa kasal namin. Naku, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin ha. Makakaasa po kayo na maayos ang performance namin bukas. Ayos, very good. O, halika na, pumasok na kayo. Uy, tingnan mo nga naman ang pinsan ko. Feeling close masyado. Friendly lang talaga yan si Rans. Sana ikaw din, no? Aray, ikaw naman nananakit ka naman kaagad eh. Akin na nga yung gitara mo, dinala mo pa talaga kaagad eh. Pwede naman maya-maya pa eh. Hukom, habang naglalakad kami ni Spencer ay may narinig na naman akong sigaw. Nagkatinginan kaming dalawa dahil mukhang narinig din niya. Ngunit hindi na lamang naming pinansin yon dahil baka nga iyak lamang ng baboy na kinakatay. Dinala kami ni Agassi sa bawat silid namin. Sa laki ng mansyon nila ay hiwa-hiwalay at medyo magkakalayo ang mga silid naming tatlo. Habang nasa kwarto ako ay kinuha ko ang cellphone ko para mag-post sana ng picture sa Instagram, ngunit nagulat ako nang makita na walang signal. Ano ba yan? Sayang naman at walang signal. Para namang ewan tong lugar na to.
Paano ko magpo-post ng mga pictures ko? Sandali. Parang may kumakatok ba sa pinto ko? Sino yan? Ran, Spencer, kung kayo yan, pumasok na lang kayo. Bakit nyo pa kailangan kumatok-katok dyan eh? Pinagtitripan nyo ba ako? Bahala kayo dyan, hindi ko kayo pagbubuksan. Niana, Pumasok ka na. Hindi naman nakalak yan eh. Niana. Ano ba yan? Bakit ka ba nang iinis sa gitna ng gabi ha? Hindi nga muna ako kakain, hindi pa ako nagugutom. Sinabi ko na yan kanina, di ba? Mauna na nga kayo ni Spencer. Saka wag ka ng katok, nakakainis eh. Ay, kainis. Ba? Talagang nilakasan pa ang katok. Hoy, may katok ka ba sa utak? Sandali nga, pagbubuksan na kita ng pinto para sapakin kita eh. Naku, pag ikaw talaga... Rans? Nasaan ka? Hoy, tinataguan mo ba ako? Tigilan mo nga ako. Saan ka nakatago ha? Imposible namang tumakbo ka agad. Sandali, ikaw ba yung tumatakbo sa hallway? Hoy! Dali-dali akong tumakbo sa hallway upang abutan si Rans at nagulat nang may maaninag akong tumalon sa gilid ng hagdan pababa. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkakatingin ko ay tao ang nakita ko. Isang nakahubad na tao. Sumilip ako sa baba, ngunit wala naman akong taong nakita. Rans? Rans! Niana? Ay! Bakit ka ba sumisigaw? Nakakahiya ka. Rinig na rinig yung pagtakbo mo sa hallway tapos sumisigaw ka pa rito. Bisita lang tayo dito ha. Masyado ka namang feel at home. Parang nasa bahay lang natin sa Maynila. Ako pa talaga nagtatatakbo. Ikaw nga tong kumatok sa kwarto ko at pinagtitripan mo pa ako. Excuse me? Hindi ako galing sa kwarto mo ha. Nasa kwarto ako ni Spencer. Ha? Nasa kwarto ka ni Spencer? Hindi ikaw yung kumakatok sa kwarto ko? Kanina, oo. Kasi nga, di ba, pinipilit kitang sumabay sa amin. Tapos minura mo lang ako, kaya umalis na ako. Yun. Pero hindi na ako bumalik pa. Kanina pa yun ha. Sino ang nagtitrip na kumakatok sa kwarto ko kanina? Ewan ko, di ko alam. Sino naman ang magtitrip sa'yo rito ni Ana ha? Baka naman nagkakamali ka lang ng rinig. Akala mo sa pinto mo yung kumakatok tapos hindi naman pala. Pinto ko talaga ang kinatok. Sandali. Narinig ko ang boses mo eh. Tinawag mo ko. Sigurado akong ikaw yung narinig ko. Hoy Niana, wag mo nga akong pagbintangan. Kasama ko nga si Spencer sa kwarto niya. Lumabas lang ako kasi nakarinig ako ng mga sunod-sunod na yabag sa hallway. Tapos narinig pa kitang nagsisisigaw. Mahiya ka naman, uy. Ayun! Nakita mo ba? May tumalon palabas sa bintana. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hoy, wag ka nga tumakbo Niana, sandali. Bumalik ka rito, hoy. Sandali lang, tingnan mo. May nakita akong tumalon pababa. Pababa saan? Sa hagdan? Paano naman mangyayari yun? Napakataas nito. Kung may bumaba man, edi sana may sumigaw na dyan o may injured dyan, di ba? Hoy, Niana! Huwag ka nga masyadong magmadali pababa ng hagdan. Baka madulas ka. May tao ba riyan? Nasaan ka? Hoy, Niana! Sabi nung huwag ka sumigaw eh. Lumabas yun palabas sa bintana. Malamang hindi pa yun masyado nakakalayo. Dali, i-check natin sa labas. Ay, sandali nga Niana. Kumalma ka nga muna, pwede ba? Huwag ka nang lumabas, gabi na oh. Huwag mo nang buksan yung pinto, Diyos ko naman. Hukom, hirap na hirap akong buksan ang malaki at antigong pinto. Napaatras kami ni Ran sa gulat nang pagbukas ko nito ay bumungad si Agassi na papasok sa mansyon. Oh, saan kayo pupunta, mga butihing bisita ko? Magandang gabi, Sir Agassi. Lalabas ako. Ay, Niana naman eh. Bitawan mo nga ako. Tama. Bakit mo ba pinipigilan ang pinsan mo, Rans? Hayaan mo siyang lumabas kung yun ang gusto niya. Meron kayong kalayaan maglabas-pasok sa pamamahay ko. Salamat ah. Hoy, Niana! Huwag ka nga lumayo, gabi na! Ano bang nangyayari at nagmamadali ang pinsan mong tumakbo palabas, ha? Sana naman mag-iingat siya dahil maraming mga hayop na pag-alagala sa labas. Mga nakakatakot na hayop na hindi alam ng pinsan mo kung paano kakaharapin.
Ay, salamat po sa paalala. Sa ngayon medyo natatanong ko pa naman siya. Ayun sir, pasensya na ulit sa kinikilos ng pinsan ko Weirdo kasi talaga yan Sabi niya nga kanina, kinakatok ko raw ang kwarto niya, kahit hindi naman talaga. Tapos may tumalon daw pababa ng first floor na lalaking nakahubad. Tumalon din daw yun palabas ng bintana. Ay nako, tingnan mo hinahanap niya ngayon. Kala mo talaga makikita niya no? Halata namang hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. Kung ganon, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng sarili mong pinsan? Siyempre naman hindi. Siguro nag-i-imagine lang yun nag-hallucinate lang yung pinsan ko. Excuse me, Sir Agassi. Bakit hindi ko na natatanaw ang sasakyan namin sa labas ng gate? Iniwan namin yun dun Bakit parang wala na ngayon? Nilipat nyo ba? Nilipat nyo nang hindi sinasabi sa amin? Huminahon ka nga muna, Niana. Mahinahon naman ako, Rans. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong ng maayos. Hindi yata nasabi ng kaibigan nyo na si Spencer na nilipat namin ang sasakyan ninyo sa ibang pwesto. Dahil ang pinagpaparkingan ninyo ay pwesto kung saan magpaparking ang mga bisita namin para bukas. Pasensya na at hindi ko na paalam sa inyong lahat. Si Spencer lang kasi ang nakita ko kanina ganun ho ba? Naku, ayos lang naman po yun. Sir, pasensya na rin dahil sa kumusyon ngayong gabi Niana, mag-sorry ka. Sorry, pero may nakita kasi ako kaninang... Nakwento nga ni Rans ang nakita mo. Posible na yun ay baboy na nakalaya. Kaya huwag kang mag-alala, At magtatawag ako ng mga tao para hulihin yung baboy na yun. At pasensya na at mukhang nagulo nito ang gabi ninyong dalawa. Naku, maraming salamat po sir. Agassi. Papasok na po kaming dalawa ni Niana sa loob. Good night na rin po sa inyo at sa ibang mga nasa loob ng mansyon. Magpa-practice na lang po kami. Sana hindi po kami makaistorbo sa inyo. Hindi naman lumalabas ang ingay sa mga silid. At kung may malakas mang tunog o sigawan, walang makakarinig. Magandang gabi. Sana ay maganda ang tulog ninyo Lalo ka na Niana. Sana hindi mo gaanong isipin yung mga nakita mo ngayong gabi. Salamat. Good night na rin po. Hukom, pumasok na ako sa bahay at umakyat sa second floor kasabay ang pinsan ko. Nang lumingon ako sa unang palapag, ay nakita ko si Agassi na nakatingin sa akin habang kausap ang isang lalaki. Binigyan ako nito ng isang malawak na ngiti at tumango na lamang ako sa kanya. Hindi ka pa naman tulog, di ba? Practice muna tayo sa kwarto ni Spencer. Sumunod ka lang. Uy, sure ka ba na hindi ikaw ang nagpunta kanina sa kwarto ko? Narinig ko kasi talagang boses mo, Ranzi. Niana, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi nga ako yun. Baka nagkakamali ka lang ng rinig. Baka dahil akala mo ako na naman yung kumakatok. Feeling mo tuloy, narinig mo yung boses ko. Kahit hindi naman talaga ako yun. Yung nakita ko sa hallway na tumatakbo. Diba? Baka nga daw baboy lang. Pero wala akong narinig na tunog ng baboy. Hindi naman lahat ng baboy nagsasalita sa lingwahe nila. Diba? At bakit? Sigurado ka ba na taong nakita mo kanina? Nakita mo yung paa? Yung kamay? Yung katawan? Hindi masyado. Kita mo na. Hindi ka nga sigurado Kaya huwag ka masyadong kabado. Huwag kang Bukas na bukas, pagtapos ng kasal, aalis na rin tayo rito. May gig lang yung banda natin. Hindi tayo titira dito, okay? Pag ready ka na mag-practice katukin mo na lang yung pinto ni Spencer. Malapit ka na Spencer? Spencer, pakibukas nga ng pinto. Uy, Niana. Kanina ka pa namin hinihintay ni Rans. Nagtabi ako ng pagkain para sa'yo. Hindi ako nagugutom. Spencer, nilipat mo ba talaga ang sasakyan? Naku. Sabi kasi sa akin, pagpaparkingan daw yun ng mga bisita bukas. Medyo malayo nga lang yung pinagparkingan ko sa bandang likod ng mansyon. Pero ako nang kukuha bukas pag aalis na tayo. Pag may kukunin kayo sa sasakyan o may ipapalagay kayo, sabihin nyo lang sa akin Uy Spencer, alam mo ba ang weirdo nito ni Yana? May nakita raw siyang... Aray! Tumahimik ka nga. Di ka na, mag-practice na tayo. Ilang oras kaming nag-practice ng kanta namin na pagsibol hanggang sa napagod na kami at nakatulog na rin si Rans. Paglagay ko ng gitara sa lagayan nito
ay binitbit ko na rin at handa nang lumabas ng kwarto ni Spencer. Niana, matutulog ka na ba? Di pa ako inaantok pero babalik na ako sa kwarto ko. Iwan mo na lang kaya yung gitara mo rito. Alam mo namang hindi ako mapakali pag hindi ko kasama ang gitara ko. Gusto mo bang ako na lang ang magdala niyan sa kwarto mo? Magaan lang to, Spencer. Ano kaya kung ihatid na lang kaya kita? Malapit lang ang kwarto ko. Hindi mo na kailangan gawin yan. Teka, Niana, lalabas ka ba? Magpapahangin? Mag-iingat ka, ha? Wow, ang sweet naman. Buisit. Gising ka pa pala. Dito ka ba matutulog o babalik ka na sa kwarto mo? Ay, gusto ko sana magpahangin sa labas eh. Ay, nako. Uy, tignan niyo oh. Sumasayo yung mga puno sa labas. Gusto ko rin tumira sa ganitong probinsya. Tahimik, medyo malayo sa mga tao, mahangin at maraming puno. Kaso hindi talaga pasok ang passion ko sa gusto ko eh. Magbabanda tapos gusto ng tahimik na buhay at malayo sa tao. Parang tanga. Mag-iipon lang naman tayo ng pera tapos magkakanya-kanyang buhay na tayo. Ikaw, Rans, sa probinsya ka. Ikaw, Spencer, babalik ka rin sa probinsya mo, 'di ba? Magpapasko pa naman. At ako? Di ko alam, basta. Ayoko na masyadong magbanda. Hindi tayo bubuhayin ng banda na to. Mukhang last gig na natin itong magkakasama. Sana maging memorable. Sus, napaka-drama nito. Ano memorable dito? Ganito naman tayo palagi, no? Oh, hoy, Niana, saan ka pupunta? Good night na sa inyo, ha? Babalik na ako sa kwarto ko. Hukom, iniwan ko na ang pinsan ko at si Spencer sa loob. Habang naglalakad sa hallway, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin kahit na wala akong nakikita tuwing lumilingon ako. Pagdating ko sa harap ng silid ko, napansin ko na bukas ang pinto ng kwarto ko kahit na iniwan ko naman itong nakasara kanina. Naisip ko na baka hinangin lamang ito. Pagpasok ko sa loob ay binaba ko ang gitara at nahiga na sa malambot na kama, ngunit may napansin akong kakaiba. Huh? Ano yun? Bakit parang masangsang ang amoy? Parang may kakaibang amoy ang sapin ng higaan ko eh. Ay, ano ba yan? Thankful naman ako na pinatuloy nila kami pero hindi man lang nila siniguro na malinis at mabango ang sapin. Matutulog na sana ako eh. Kailangan ko patuloy tumayo para tanggalin to. Hindi ko pa mahila-hila sa kutsyon. Pasensyahan na lang pag nasira ko yung sapin na to. Huh? Sandali. Ano yun? Bakit may pula ako nakikita? Parang bakas ng dugo. Amayin ko nga. Marami palang mantsang pula sa kumot. Ano to? Dugo? Ay, bigla na naman lumakas ang hangin. Isara ko na nga tong bintana. Hinahangin lang ang kurtina eh. Sandali. Paano ba to isara? Ano ba yan? Hindi ko matanggal ang lock. Aray! Ano ba yan? Ano ba to? Nasugatan patuloy ako. Nasaan bang? Sino ka? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Kwarto mo? O kwarto ko? Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Paano ka nakapasok sa kwarto ko? At bakit hawak mo ang damit ko? Aray! Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo nilalagay ang kamay ko sa bibig ko? Ano ba? Hoy! Lumayo ka nga sa akin. Carlin! Sir Agassi. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bitiwan mo ang bisita natin. Sandali. Bakit ganyan ang kamay mo? Parang may pasana nagbabalat. Niana, bitiwan mo na ang mapapangasawa ko. Carlin, halika na. Sandali, bakit may mga gasgas ang braso mo? Carlin, halika na. Carlin? Carlin, bakit may mga ganyan ka? Ganyan lang ang braso niya dahil kagagaling lang niya sa aksidente at nagre-recover pa. Halata naman sa minamahal ko na wala siya gaano sa katinuan, ha? Pasensya ka na at nabala ka niya. Carlin, pwede bang bitawan mo na ang damit ni Niana? Siya ang kakanta bukas sa banda natin, mahal. Sige Niana ha, pasensya ka na. Babalik na kami sa silid namin. Kung may kailangan ka, may ibang mga tao sa ibaba.
Normal na talaga kay Carlene ang parang wala sa sarili. Nakatulala na lamang siya ngayon eh. Kanina parang wala siya sa sarili na interesado na hindi ko mawari. Ayos lang ba siya? Ginagamot naman ba siya hanggang ngayon? Oo naman. Tuloy-tuloy pa rin ang paggagamot kay Carlene. Wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil hindi ko naman pababayaan na mapapangasawa ko. Ikakasal kayo bukas ng ganyan siya? Hindi po ba mas maganda sana kung hayaan nyo na makarecover muna si Carlene bago magpakasal? Hindi naman po sana nangingialam ako Pero anong ginagawa mo kung hindi ka nangingialam? Buong puso ko kayong inimbitahan sa pamamahay ko. Kaya sana maging mapayapa ang inyong saglit na pagtira dito. Pasensya na po, Sir Agassi. Wala yun. At sinabi ko nga sa inyo, Agassi na lamang ang itawag niyo sa akin. Ha? Sige na niyan, lumalalim na ang gabi. Advice ko lang na magpahinga ka na lang ngayong gabi sa loob ng iyong silid. Magpapahinga na nga po sana ako nang malaman ko na pumasok pala si Carlene dito. Pero gusto ko lang ding itanong ang tungkol sa pinahigaan ko. Heto. Ay, pasensya na ha. At may mansa pala ang sapin na nilagay namin sa'yo. Magdadala ako ng tao para palitan ang sapin ng kama, unan at bigyan ka rin ng bagong kumot. Pasensya ka na rin sa biglaang pagdalaw ng asawa ko sa'yo ha. Dati niya kasing kwarto ito. Pero pagtapos ng aksidente, nilipat ko na siya sa kwarto ko para mabantayan ko siya. O paano? Kung wala ka ng ibang pangangailangan, lalabas na kami ng silid mo ha? Para makapagpahinga na tayong lahat. Sige. Salamat. Pasensya na rin sa mga nangyari ngayong gabi. Wala yun. Paalam ni Ana. Hawak ni Agassi ang kamay ni Carlene nang lumabas sila sa silid at sinundan ko ng tingin si Carlene. Nakayuko lamang siya at mukhang wala sa sarili. Hinintay ko na lamang ang mag-aabot na mga sapin at punda ng unan at ako na mismo ang nagpalit. Nawala naman ang masangsang na amoy at hindi nagtagal, inantok na rin ako. Nagising na lamang ako nang makarinig ng pagkatok. Sino yan? Wala pang araw. Kumakatok na agad. Rans? Kung ikaw yan, mamaya na, okay? Nasa gitna ako ng pagtulog eh. Ay, ano ba? Bakit ba katok ka ng katok? Pag hindi mahalaga yung sasabihin mo, sasakalin talaga kita. Sandali, ito na, tumatayo na. Ano bang kailangan mo? Ano ba yan? Nasa gitna tayo ng... Rans? Hoy, wag mo nga akong pagtaguan. Nandyan ka ba? Hoy, Rans! Sino yan? Sinong kumakatok sa kwarto ko? May naririnig pa akong pagkatok Pero nakabukas ang pinto at wala namang tao. Ang naririnig ko lang mukhang nanggagaling sa... bintana? Tama nga, may kumakatok sa bintana. Sino naman nakakatok sa bintana nasa ikalawang palapag ako? Sino yan? Akyat bahay ka, no? Sasabihin ko sa may-ari, kinakalabog niya ang bintana, Diyos ko! Uy, Diana! Anong nangyayari sa'yo? Bakit sumisigaw ka na naman? Rans, buti na lang narinig mo ko. May kumakatok sa bintana ko eh. Pakinggan mo mabuti. Tumayo ako para kumuha ng tubig tapos narinig kita. Pakinggan mo, may kumakatok sa bintana ko. Sige, teka. Wala naman ako naririnig eh. Meron ako narinig kanina. Huwag mo akong tingnan na para akong baliw ha. Yan nga ang dahilan kung bakit ako nagising eh. Akala ko may kumakatok sa pinto ko. Akala ko ikaw. Ay, ako na naman ang nasisi. Sino naman ang kakatok sa bintana mo? Nasa ikalawang palapag tayo. Tingnan mo lalapitan ko Papakita ko sa'yo na wala lang yun. Baka nananaginip ka lang. Oy Rans, huwag kang biglang lalapit dyan ha. Bumalik ka dito. Ay, ang hirap naman buksan ng bintana na to. Yan, bukas na. Huli ka rito. Kita mo na. Wala akong nakikita na kahit ano. Wala kang kakatok sa bintana mo kasi ang taas-taas Wala rin namang kalapit na puno. Kaya walang pwedeng akitan. Walang... Rans! Diyos ko! Rans! Nasaan ka? Kumapit ka kung may makakapitan ka! Ano yun? Ano yun? Nakita ko mabilis na lumipad. Imposibleng nahulog lang si Rans. May humila sa kanya pababa. Rans! Rans, okay ka lang
lang ba? Sandali, bababa ako. Ayos lang ako! Huwag ka na bumaba ni Ana! Mabuti na lang sa may mga basurahan ako nahulog! Paano naman hindi ako bababa kung nakita ko siyang bigla na lamang nahulog sa mataas na bintana? Ay. Hukom, nagmamadali akong tumakbo palabas ng kwarto at ng bahay. Nagulat ako nang makita na wala na roon si Rans. Ha? Rans? Rans, nasan ka? Hoy, ayos ka lang ba? Mukhang may bali ang paa niya kaya hindi siya makakalayo masyado. Ni Ana? Ay, ano ka ba naman? Hoy, Rans, ayos ka lang ba? Bakit ka nandyan papasok sa kakahuyan? Bumalik ka na rito, Rans. Titignan ko ang injury mo. Hoy! Hoy, tara na! Ano ba naman trip na lalaking to? Dire-diretsong pumasok sa kakahuyan. Rans! Rans, pupuntahan kita dyan, sandali! Ano ba, wag ka nang lumayo? Ay, sayang, di ko dalang cellphone ko. Wala akong flashlight. Madilim pa naman ang paligid. Rans, nasan ka na? Bumalik na tayo sa loob. Sigurado ako napilayan ka sa pagbagsak mo. Diana! Ha? Rans? Bakit nanggagaling sa kabilang dako ang boses niya kung nakita ko siyang dumaan sa ibang daan? Eko lang ba yun ng kakahuyan? Yun. Nakikita na kita, Rans. Sandali. Diana! Ano? Bakit sa iba ko naririnig ang boses ni Rans? Medyo malapit sa akin kahit na nakikita ko siya sa medyo malayo. Ay nako, naabutan din kita. Bakit ka ba nagmamadali na para kang may hinahabol ha? Paano ka napunta dyan? Nakita lang kitang diretsong naglalakad dun eh. Ano? Diretso? Kita mong nahulog ako sa bintana, tingin mo mabilis pa ako makakapunta ron? Ikaw nga itong nasa kalayuan at tinalo ka kung pumasok sa kakahuyan eh. Kaysa mag-alala ka sa pinsan mo, inaya mo pa talaga na mag-walk trip tayo eh. Ang sakit-sakit na nga ng paa ko eh. Tingnan mo oh, may mga galos pa ako. Buti hindi nabagok ng ulo ko. Pero sobrang sakit talaga ng katawan ko. At medyo nahihirapan na ako maglakad. Sandali, ako? Hindi kita tinawag papasok ng kakahuyan ha? Hoy, Niana, kitang-kita kita ha. Ikaw ang nakita ko. Ay, sa tingin ko nga dislocated na buto ko oh. Sa totoo lang, hirap na ako ngayon eh. Kaya sa tingin mo ba makakapaglakad pa ako ng mabilis papunta sa kung saan? At bakit naman ako papasok ng kakahuyan? Nandiyan ba yung clinic ha? Sino yung nakita ko, Rans? At sino ang nakita mo dahil sigurado ako na hindi ako yun? Niana naman, wag mo na nga akong pagtripan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako mahuhulog eh. Bakit ka nga ba nahulog? Bigla ka na lang kasing nawala sa paningin ko eh, na parang may humila pababa sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam ni Ana eh. Parang bigla na lang may kamay na humila sa braso ko at saka... Teka, ano nangyari sa braso mo, Rans? Ha? Ano to? Bakit namamasa ang braso ko at may mga kalmot pa? Ay nako, ibig sabihin, may humila talaga sa akin pababa. Ano nakita mo, Rans, ha? May nakita ka bang kamay? May nakita kang hayop? Ibon? Hindi ko alam. Masyado mabilis ang mga pangyayari. Basta parang may puwersa na humila sa akin pababa. Tapos nakarinig ako ng... Ano yun? Ano yung narinig mo? Narinig mo ba yun? Yung parang may... Pagaspas ng pakpak. Yan ba ang narinig mo kanina? Hindi ako sigurado pero parang ang ganyan. Ano kaya yun? Malaking ibon? Kanina, paglapit ko sa bintana, may narinig din akong pagaspas. May nakita ka ba? Wala. Kahit ngayon, wala akong makita. Pero may naririnig din akong pagaspas sa paligid. Hindi ko lang mawari kung saan dahil masyadong madilim dito sa kakahuyan. May dala ka bang flashlight o cellphone? Wala eh. Tara na nga, bumalik na tayo sa mansyon. Aalalayan kita. Humawa ka sa balikat ko. Teka, sandali. Ano yun? Ano yun? Bakit? May nakita ka ba? Wala naman, pero... Pero ano? Wala. Akala ko lang may tao sa likuran natin. Halika, bilisan na natin. Aray naman, huwag ka masyadong mabilis. Nahihirapan na nga ako maglakad eh. Ayos lang yan, pero bilisan mo pa rin ha. Saan ba banda ang daan? Dito ako dumaan kanina, diretso lang. Bakit pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin? Huy, Niana, ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba lingon ng lingon sa likod? Aha? Wala naman. Tara, bilisan na natin. Rans! Niana? Nasaan kayo? Ha? Naririnig mo ba yun? Si Spencer yun, di ba? Andito rin siya sa kakahuyan. Ha? Spencer! Shh! Tumahimik ka. Huwag mo siyang tawagin. Hindi ba natulog ka sa kwarto ni Spencer? Magkasama kayo? Oo. At nang umalis ka, gising ba siya? Oo nga no.
Umalis akong mahimbing ang tulog niya. Pero malay mo, narealize niyang wala ako. Tapos nagpunta siya sa kwarto mo. Tapos nakita rin niyang wala ka doon. At dumiretso siya sa kakahuyan upang hanapin tayo? Nasaan ang logic doon, Rans? Ibig mo bang sabihin hindi si Spencer ang naririnig natin? Niana! Nasaan na kayong dalawa? Ha? Kaboses na kaboses niya yung kaibigan natin si Spencer. Kaboses mo rin ang narinig ko at ganun din ang narinig mo sa akin pero hindi naman tayo yun. Maniwala ka, Rans. Nauna kitang nakitang papasok sa kakahuyan kanina. Diretso ang lakad mo at parang hindi ka nahulog sa ikalawang palapag. Kaya naniniwala ako na nakita mo ako kahit hindi natin parehas naiintindihan ang pangyayari. At yung naririnig natin, may posibilidad na hindi yan si Spencer. Ano bang ginagawa niyo sa loob ng kakahuyan, ha? Hindi niyo na naman ako sinama, kayo talaga. Malamang, si Spencer nandun sa kwarto niya at natutulog pa rin. Niana, ano nang gagawin natin ngayon? Natatakot na ako, uy! Diretso lang tayong babalik sa loob. Pupuntahan natin si Spencer. Tapos? Hindi ko alam. Basta, gawin na muna natin yon. Tiisin mo na lang muna ang sakit, ha? Nagmamadali kaming tumakbo palabas sa kakahuyan at pabalik sa mansyon kahit na naririnig pa namin ang boses ni Spencer. Pagpasok namin sa loob ay inalalayan ko na maigi si Rans makaakyat sa hagdanan. Palinga-linga pa rin ako sa paligid hanggang sa makarating kami sa tapat ng kwarto ni Spencer. Bukas yan. Aba, oo nga. Mauna ka nang pumasok, Rans. Iyak mong pinto. Oo. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Spencer? Spencer, nandito ka sa loob? Oo naman. Bakit ganyan na itsura niyo? Para kayong natatakot at... Uy, Rans, ano nangyari sa'yo? Bakit may mga galos ka? Bakit ganyan ka tumayo? Parang nahihirapan ka. Ay Spencer, hindi ka maniniwala sa sasabihin namin sa'yo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari eh. Huwag ka nang sumilip sa bintana ni Ana, isara mo na lang yan. Ito na, isasara ko na. Aray, ano ba yan? Nasugatan na naman ako. Spencer, hindi ba lagi kang may dalang emergency kit? Oo. Sandali, hanapin ko. Teka, saan pupunta tong si Spencer? Uy, alam mo Spencer, grabe talaga yung napagdaanan namin ni Niana sa labas. May mga naririnig kami. Akala nga namin kami yung tapos. Spencer, nasa yellow na bag ang emergency kit mo. Oo nga pala. Saan ko nga ba nilagay yung yellow na bag ko? Makakalimutin ka yata ngayon ha. Unusual yan sa'yo ah. Hindi ba iniwan mo ang yellow na bag mo sa sasakyan? Bakit hinahanap mo dyan sa isa mo pang bag? Oo nga. Anong nangyayari sa'yo ha, pre? Bigla ka bang naging makakalimutin? At bakit iba ang hawak mo ngayon sa mga gamit? Hindi ba left-handed ka? Teka, oo nga no? Anong meron ni Ana? Bakit ganyan ka makatingin kay Spencer? Rans, lumapit ka sa akin. Bakit? Aray! Sino ka? Hindi ka si Spencer. Hindi ko alam kung anong uri ka. Matalino ka rin pala. Ha? Sandali! Anong nangyayari? Bakit ganyan ang boses niya? Naging boses babae! Anong meron? Bakit? Huwag ka lalapit, Spencer, ha? Hindi yan si Spencer. Kaboses niya si Carlene. Yung mapapangasawa ni Sir Agassi? Tingnan mo. Namumula ang mga mata niya at tinatagilid ang kanyang leeg. Umalis na tayo, Rans. Rans! Uy! Bitawan mo siya! Bitawan mo ang pinsan ko! Bitawan mo ako! Ano gagawin mo? Itong bangko! Hoy! Hoy! Bitawan mo si Rans! Lakasan mo pagpalo! Parang hindi naman siya nasasaktan. Aray! Nakalmot niya ako! Hoy! Huwag mo saktan ang pinsan ko! Gamitin mo yung vase sa gilid mo, Rans. Ipalo mo sa kanya. Yan! Yan! Dali! Tara na! Tumayo ka na dyan! Umalis na tayo! Atras ko muna ni Ana! Hindi tayo makakadaan kung nakaharang siya sa pinto! Tingnan mo! Umahaba yung kuko niya at nagbabalat yung katawan at mukha niya! Yak! Nakakadiri! Nakita mo ba yung nakikita ko? Hoy, uminahon ka. Nakikita ko, okay? Nakikita kong binabalatan niya ang sarili niyang katawan. Hindi na rin siya kamukha ni Spencer ngayon! Ay! Papalapit na siya sa akin! Tabi! Hahampasin ko siya ng bangko. Lumayo ka sa amin! Halimaw ka! Kung ano ka man!
Ha, ayan! Natumba siya! Mabuti naman! Tara, umalis na tayo, bilis! Oo, sige, pero sandali lang. Masakit yung pa ako eh. Tara, bilisan mo na! Oo, ito na. Ay, Diyos ko naman. Saan na tayo pupunta? Hindi ko alam. Tulong! Tulungan niyo kami! Ano ba, huwag ka nang sumigaw. Walang tutulong sa atin. Pero may mga tao dito sa bahay, di ba? Kanina pa kung ano-ano nangyayari. Wala man lang nakakapansin sa atin. Kailangan natin ito ipaalam kay Sir Agassi. Wala akong tiwala sa kanya. Wala akong tiwala sa kanilang lahat. Hanapin na lang natin si Spencer at umalis na tayo dito. At umalis? Paano na yung gig natin ni Ana? Talagang naisip mo pa yan, ha? Hinahabol na tayo ng kung ano-ano, tapos yan pa rin ang iniisip mo? Tumingin ka nga sa likod. Rans, tingnan mo. Huwag ka na lumingon! Tingnan mo. Nasa pader siya gumagapang sa taas ng kisame at hindi na siya si Spencer ngayon. Mukha siyang hayop. Mukha siyang aso. Masangsang na aso. Para siyang nauulol. Naglalaway. Hindi nga aso ang wangis niya. Para siyang... Aswang. Para siyang aswang, Rans. Aswang? Naniniwala ka ba sa ganun? Anong tawag mo dyan? Paano mo may papaliwanag yan? Rans, yuko! Maabutan niya tayo! Ano yun? May biglang bumato sa kanya. Hoy! Ano yan? Anong klaseng? Spencer! Hoy! Ang galing! Natamaan mo, Spencer! Bilis! Tara na, Rans! Ano bang meron? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan kayong dalawa? Sandali alalahin mong maigi si Rans pababa ng hagdan. Bakit parang hirap siyang maglakad? Spencer, hawakan mo si Rans. Nangangalay na yung braso ko. Sige, akin na. Uy, Rans, ayos ka lang ba? Niana, ano ba kasi nangyari? Uy guys, tumatayo na ulit siya! Mamaya na lang namin ipapaliwanag ang nangyayari, Spencer. Lumabas na muna tayo sa mansyon na to. Hindi kayo lalabas. Sir Agassi? Anong sabi mo? Narinig mo ang sinabi ko. Hindi kayo lalabas. Ano bang nangyayari ni Ana? Ano to? Anong uri yan? Anong uri ang humabol sa amin? Ano ba kayo, ha? Hindi kayo tao, di ba? Hindi kayo normal. Ay! Susugurin tayo ng halimaw! Kylin! Kontrolin mong sarili mo! Sinabihan na kita na hindi mo dapat takutin o saktan ang mga bisita natin dahil inimbitahan natin sila para kumanta sa ating kasal mamayang gabi. Ang kasal nating gagawin sa pagsibol ng bilog na buwan. Kunin niyo na ang asawa ko at ipasok sa kwarto niya. Tignan niyo, may mga palapit sa halimaw kay Carlin. Hindi ba sila natatakot dyan? Paano sila matatakot kung ganun din ang itsura nila tulad ni Carlene? Ay, nalalaban si Carlin, tignan mo. Hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka at wala akong pakialam kasi kasal natin mamayang gabi. Ay, Diyos ko, nakakatakot. Pero mukhang gumagana yung pagbabanta ni Agassi. Mukhang natatakot yung halimaw na yan. Takot nga si Carlin sa kanya. Ano naman ang katatakutan niya? Tao lang si Sir Agassi at siya tong malakas at nakakatakot. Depende na lang kung may kakaiba rin kay Agassi. Tingin mo ba may kakaiba rin sa kanya? Ayaw namin ng gulo. Alam ko naman yon, Niana. Nandito lang kayo para gawin ang trabaho ninyo. Ang pagsilbihan kami sa araw ng kasal namin. Simple lang. Kakanta lang kayo. Aalis na kami ngayon. Baka naman pwede pa natin pag-usapan yan. Tapos na ang usapan. Aalis na kami. Hindi kayo aalis ng buhay. Kaya ko ngang siguraduhin na hindi na kayo sisikatan ng araw. Pero nakikipag-usap pa rin ako ng maayos sa inyo ngayon. Ayusin mo ang pananalita mo, ha? Hindi kami natatakot sa iyo. Talaga? Bakit nanginginig ka ngayon, Niana? Unang kita ko pa lang sa iyo, batid ko ng kakaiba ka. Matapang, palaban, matabilang dila. May naalala ko sa iyo. Isang taong hindi marunong sumunod. Isang hindi marunong makinig. Hindi mo naman siguro gugustuhin malaman o maranasan ang mga napagdaanan niya, hindi ba? Sir Agassi, humihingi po kami ng paumanhin. Hoy, ano bang sinasabi mo dyan, Rans? Hindi namin sinasadyang saktan ng mapapangasawa mo. Sinaktan niyo si Carlin? Oo. At kung babalik kami sa nakaraan, ganun pa rin ang gagawin namin. Niana, tumahimik ka nga. Ginawa lang namin yon dahil nanlalaban kami sa kung anong gusto ng asawa mo sa amin. Maniwala kayo sa akin. Wala siyang ibang gusto sa inyo kundi takutin lamang kayo. Kainin? Matalino ka talaga. Kaya naisip mo naman siguro na kung ano mang mangyayari sa inyo pag lumabas kayo sa pinto na yan, di ba? Spencer,
Gaano kalayo ang sasakyan natin? Hindi kayo makakatatlong hakbang sa labas ni Ana. Napapaligiran ang mansyon. Nagsisinungaling lang siya. Hindi ni Hana. Tumingin ka sa bintana. May mga tao sa labas. Masasama ang tingin at namumula ang mga mata nila. Nagbabantay lang sila sa labas. Hindi lang yan. Marami pa sa likod ng bahay. Malamang marami rin ng mga nakatago pa. Naiintindihan niyo ba ang sitwasyon niyo ni Ana? Gamitin niyo ang utak ninyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Isa lang ang gusto ko. Tumugtog kayo ng kanta niyong pagsibol mamaya habang kinakasal kami. At huwag kayong mag-alala. Pagtapos niyan ay pwede na kayong umalis. Hindi namin kayo gagalawin. Sinungaling. Hindi ako ganyang tao. Hindi ka tao, Agassi. Hindi kami tutugtog sa kasal nyo. Kung hindi lang talaga namin kailangan ng kanta niyo, hindi namin kayo kukunin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong kailangan nyo sa kanta namin? Ang pagsibol ay makakatulong sa amin magkaroon ng malakas na tagapagmana. Makapangyarihang anak na magpaparami ng aming lahi. Imposible ang sinasabi nyo. Paano nyo maisasakatuparan ang gusto nyo gamit ang kanta namin, ha? Lyrics lang ang mga yon. Anong magagawa nito? Isa kang mga awit na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng mga liriko? Hindi ba yan ay isang insulto sa mga manunulat? Ako nagsulat ng kantang yan. Kalokohan lang ang sinasabi mo. Hindi kayo matutulungan yan at lalong hindi kami kakanta para sa inyo. Ganun ba? Kunin niyo ang tatlong yan at ipakain sa mga... Ay, sandali lang! Mag-usap muna tayo. Ay, kung ayaw niyang tumugtog, gusto ko, papayag ako. Payag kami ni Spencer. Ano? Pumayag ka na kasi ni Hana. Kahit pumayag tayo, papatayin pa rin nila tayo. Huwag tayo magpapalin lang sa kanila. Pero... Pag-isipan niyong mabuti. Tutugtog lang naman kayo. Sige, pag hindi mo tinupad ang pangako mo, magkakagulo tayo. Nang mapapayag kami ni Agassi sa gusto niyang mangyari, ay dinala nila kami sa basement ng kanilang mansyon. Hindi kami nakalaban sa kanila dahil marami sila at batid namin na wala rin naman kaming laban sa mga yon. Habang nakakulong sa masangsang, madilim at maraming langaw na basement, ay kinuwento ni Rance kay Spencer ang mga nangyari sa amin habang nag-iisip ako ng paraan kung anong susunod naming gagawin. Aswang? Sinasabi niyo ba aswang sila? Sabi ni Hana ano pa nga bang mga yun? Saan mo ba nadampot ang client na yan, ha? Hindi ka man lang ba nagba-background check bago mo tanggapin yung trabaho o bago tayo pumunta dito sa Samar? Ay, Diyos ko naman, Rance. Ay, makakalis pa ba tayo dito? Makakauwi pa ba tayo ng buo? Di ba sabi ni Agassi, kailangan lang naman nating tumugtog tapos pwede na tayong umalis? Tanga ka naman kung naniniwala ka ron. Malay mo naman, tumupad sila. Nakita na natin kung ano si Carlene. Alam natin kung ano sila. Rance, hindi sila tao, aswang sila. Tingin mo hahayaan nila tayong makalabas sa baryo na to at umuwi sa atin na dalang sikreto nila, ha? Malamang hindi. Sisiguruduhin ng mga yan na wala silang witness. Ano nang gagawin natin ngayon? Kinulong lang nila tayo rito. Wala tayong magagawa. Wala tayong panlaban. At hindi natin kayang lumaban. Kaya natin kung makakaisip tayo ng paraan. Kailangan lang nating mag-isip ng mabuti. Pero naniniwala ba kayo sa sinabi niya na makakatulong ang kanta natin sa... Malamang hindi. Sinulat lang yun ni Hana, no? Di ko nga maintindihan si Sir Agassi nung Huwag mo nga tawaging sir yung lalaking yun. At wag mo na nga rin tawaging lalaki yung nilalang na yun. Hindi naman siya tao eh. Pero kung tatanungin, baka merong sense nga yung sinasabi niya. Siguro nga, ibang paniniwala nila sa atin. Hindi na rin natin may sasauli ang pera. Binayad ko na yung share ko sa ospital ng lola namin eh. Binayad ko na rin sa tuition fee ng kapatid ko yung sa akin. Ay, ang hirap naman kumita ng pera. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, sana hindi na ako pumayag. Ang layo na nga ng binyahe natin, ganito pang nangyayari ngayon. Guys, pasensya na ha, nadamay pa kayo. Alam ko naman na hindi kayo gaanong interesado sa banda natin, pero pinilit ko pa rin kayo. Hindi mo naman kasalanan yan. Kung alam mo na mangyayari to, sigurado ako na iiwasan mo to. Pero nandito na tayo eh. Kailangan na lang nating tumakas. Makakatakas pa ba tayo? Gagawa nga tayo ng paraan. Paano naman? Ano bang panlaban sa aswang? Asin? Bawang? Buntot pagi? Tingin mo ba may ganyan sila rito? Hindi ko alam. Tumahimik ka muna para makapag-isip tayo ng mabuti. Huminahon nga kayong dalawa, baka tuluyan pa kayong mag-away dyan. Tingin mo ba hindi pa kami nag-aaway nito?
Kung totoo nga ang sinasabi niya tungkol sa kanta natin, ibig sabihin ba lalo lang lalala ang mga bagay-bagay? Magiging dahilan pa tayo ng pagdami nila? Paano kung dahil sa kanta natin marami mga inosente ang mamatay? Paano kung marami silang mapatay? Naku, ayoko ng ganun. Ayoko ng kumanta. Ikaw to nagmamakaawa kanina sa kanya at nagsabi na willing kang kumanta. Kasi hindi ko pa naiintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon natin. Huli na para mag-backout trans. Kakanta tayo o mamamatay tayo. Naniniwala pa rin ako na pagtapos nating kumanta, papatayin pa rin nila tayo. At ang inaalala ko ay ang magiging gulo pag naisakatuparan na nila ang gusto nila. Ang magiging malaking kapalit ng pagkanta natin para lang makaligtas. Depende na lang kung hindi tayo kakanta. Hindi namatay tayo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naisip niyo ba kung bakit pa nila tayo inimbitahan sa probinsya nila, ha? Kasi nga, kailangan daw nila ng kanta natin. Oo, pero available ang kanta natin sa lahat ng platforms. Anong ibig mo sabihin? Hindi lamang ang kanta natin ang kailangan nila. Tayo. Kailangan nila tayo. Kasi kung hindi mismong live ang pagkantang kailangan nila, bakit nila tayo iimbitahan dito sa Samar, di ba? Ibig sabihin, kung ipapatugtog natin ang pagsibol ng hindi live at umarte na lang tayo na tila kumakanta tayo, na tila kumakanta ako, ay malilin lang natin sila. I-play natin ang kantang yon habang pasimpleng tumatakas. Pwede tayong mawala saglit sa stage. Kunwari, umiikot-ikot lang tayo. Utuin natin sila na nag-e-enjoy tayo hanggang sa isa-isa tayong mawawala. Pero hindi nila yun mapapansin dahil may tugtog pa rin sa kasalan, di ba? Ano? Naintindihan yung plano, ha? Tama! Gusto ko yan. Dumaan tayo sa likod tapos pumunta na tayo sa kotse natin. Pero teka, hindi ba masyadong risky yan? Sigurado ba tayo na magagawa natin makatakas? Kailangang siguruhin natin. Paano ako? Nahihirapan ako maglakad. Kahit pag ginamot na ni Spencer yung sugat ko at inasikaso yung injury ko sa paa, hirap pa rin akong tumakbo. Alalayan kita, Rans. Sabay-sabay tayong aalis ng buhay. Ito lang ang planong naiisip ko. Kailangan nating gawin habang nasa ritual pa sila, habang hindi pa nila tayo pinapatay dahil may kailangan sila sa atin. Sigurado ko na sa oras na wala na tayong silbi sa kanila, katapusan na nating tatlo. Ilang oras kaming nakakulong sa masangsang at madilim na kulungan na yon hanggang sa pinakawalan kami upang ihanda ang mga kagamitan namin. May mga nagbabantay sa amin habang nag-aasikaso, kaya't hindi kami makapag-usap na maayos pero malinaw na ang plano namin. Kinagabihan ay dinala nila kami sa barn sa likod ng mansyon kung saan malapit nang magsimula ang kasal. Nakatayo lamang kami sa entablado habang pinagmamasdan ko ang paligid na may mga nakakatakot na ribultong hindi namin kilala. Nagdatingan ang mga bisita nila hanggang sa napuno na ang mga upuan. Pagpasok pa lamang ni Agassi sa pinto ay nagkatitigan na agad kaming dalawa. Masama ang tingin niya sa akin ngunit tumango lang siya. Pinasa ko ang pagtango sa sarili kong banda at nagsimula na kaming tumugtog. Pinagmasdan ko si Carlene at ang mga malungkot niyang mata. Kasama ng mga pasa niya sa katawan, nakaramdam ako ng awa, ngunit nagpatuloy na lamang sa kunwaring pagkanta. Parang hindi nila napapansin na hindi tayo live na kumakanta. Mapapansin nila kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ngayon. Maingay naman ang kanta hindi nila mahahalata. At isa pa, masyado silang abala sa pagkanta, abala sa pagsayaw. Abala sa pag-iiba ng anyo. Tignan nyo. Minahon ka. Tingnan nyo kasi, naguhubad sila. Yung iba napupunit yung damit at... At ang iba gumagapang sa pader na parang hayop. Spencer, tingnan mo. Nag-iiba sila ng anyo. Naku, Diyos ko. Paano tayo makakalis dito? Mauna ka na. Dumaan ka sa likod ng kortina. Huwag ka magpapahalata, Rans, ha? Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Spencer, sumunod ka. Ano? Paano ka? Huli na ako dahil ididistract ko pa sila. Kaya mabuti pang bilisan nyo na. Hindi ka namin iiwan. Talagang hindi nyo ako iiwan. Ano ba? Subukan nyo lang. Sadyang mauuna lang kayo sa likod. Susunod agad ako. Nasilip ko kanina na may liwanag sa likod. Ibig sabihin may butas. Meron tayong pwedeng daanan doon. Bilisan nyo na habang abala pa sila. Dalhin nyo ang mga instrumento nyo in case na magkaroon tayo ng problema. Naiintindihan nyo naman, di ba? Bilisan nyo na. Niana. Bilis na, ano ba? Niana, sumunod ka ha? Oo, susunod ako. Mag-iingat kayong dalawa ha. Ikaw din.
Uy, Niana, mag-iingat ka, ho. Saglit kong sinabayan ang pagkanta upang lalong maging maingay ang paligid hanggang sa naghiyawan ng mga taong aswang na tuwang-tuwa habang nagpapalit ng anyo. Hindi ko maitago ang takot ko, ngunit tinitibayan ko na lang ang loob ko. Halos lahat sila ay iba na ang anyo. Napakasangsang ng amoy sa paligid. Dahil lahat naman sila ay abala, maingat na rin ako nagpunta sa likod ng kurtina, dala ang aking gitara. Nagulat ako nang makasalubong ko rin si Agassi na nanlilisik ang mata sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na ihampas sa kanya ang gitara ko. Tabi! Niana! Bitawan mo ako! Ang higpit ng hawak niya sa akin at damang-damang ko ang kanyang kuko na bumabaon sa braso ko. Aray! Bitawan mo ako, Agassi! Ano ba? Nasaan ang mga kasama mo, ha? Tumatakas sila! Habulin ninyo! Huwag niyo hayaan makalayo sila! Bitawan mo ako! Talagang sisirain mong gitara mo para sa akin, ha? Lumayo ka sa akin! Diyos ko, humahaba ang kanyang mga kamay. Kailangan ko siyang itulak. Hindi ko magawa. Hindi mo kami malalabanan, Niana. Tutupad naman talaga ako sa usapan natin, eh. Pero ngayon tumakas kayo. Sisiguraduhin kong mabubulok ang buto ninyo dito sa Samar. Isa lang ang paraan ko. Kahit nagdadalawang isip ay malakas kong hinampas ang sira kong gitara kay Agassi at tinusok ang dulo nito sa kanyang tagiliran. Malakas siyang sumigaw at nabitawan ako. Sa huling pagkakataon, muli ko siyang hinampas hanggang sa matumba siya. Hingal na hingal akong tumakbo papalayo. Habulin ninyo! Patayin niyo ang dalawang lalaki at huliin ang babae! Siguraduhin niyo buhay siya dahil ako ang papatay sa kanya! Nasaan ang daan? Nasaan? Nasaan ang pinsan ko at si Spencer? Ay, Diyos ko, nasaan sila? Dumudugo pa yung braso ko dahil sa kalmot ni Agassi. Ayun, may nakita akong bintana. Baka dun dumaan si Spencer at si Rance. Kailangan kong bilisan papunta roon. Malapit na ako. Niana! Ay, Diyos ko, malapit na siya. Kailangan ko ng bilisan. Saan ka pupunta, ha? Bitawan mo ang pako! Nagulat ako nang malakas ako nitong hinila pababa hanggang sa mauntog ako sa sahig at mapahigaron. Pilit niya akong kinaladkad habang nanlalaban ako at sinusubukang kumapit sa kahit ano. Wala ka ng takas! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Spencer! Rance! Rance! Pinagpipiestahan na nila ang pinsan mo at ang kaibigan mo, Niana! Tumahimik ka! Bitawan mo ang kamay ko, ha? Aray! Kahit ilang beses mo kong saksakin o hampasin ang gitara mo, gagaling at gagaling pa rin ang sugat ko dahil hindi yan ang makakapatay sa akin! Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, nabitawan mo na ako ngayon. Kailangan ko nang tumakbo palabas. Kailangan ko pang bilisan. Spencer! Rance! Nasaan kayo? Nakalabas na ako pero napakadilim. Ang dilim ng paligid. Niana! Rance! Diyos ko, nililipad siya ng taong kalahati ang katawan. Nililipad siya ng manananggal. Niana! Tulungan mo ako! Sandali! Aabutin ko ang paa mo! Niana! Naabot ko na! Hihilahin kita pababa, Rance, ha? Pakiramdam ko, teka, umaangat din ako. Rance, umaangat din ako sa lupa. Ano? Oo nga, bumitaw ka na, sige na! Ano? Bumitaw ka na, madadamay ka pa! Baliw ka ba, ha? Ako to, Niana! Ako to may hawak na pa mo! Hihilahin ko kayo bababa! Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ayos na ba kayo? Tumayo na kagad kayo! Niana, Rance, tara na! Ayos lang ako. Mabuti na lang at malakas ka, Spencer. O ano, kaya mo ba? Pakialalayan mong pinsan ko. At bilisan na natin dahil bumabango na ang manananggal. Yan na siya! Ay, tara na, umalis na tayo! Alam mo kung nasa ng sasakyan, di ba? Puntahan na natin. Oo, diretso lang. Mauna ka na. Ako nang bahala sa likod. Ay, parang mapoprotektahan tayo ng sira mong gitara. Bilis, tumakbo na. Palapit na ang manananggal eh. O yan, hampasin mo na! Heto na nga. Bilisan niyo na lang. Lumayo ka sa amin! Hoy! Natamaan mo! Tumalsik siya sa puno! Ano, patay na ba? Hindi pa yan. Imposible. Hindi sila mamamatay sa ganyan.
Ano ba yan? Nakakabingi naman yung biglahan niyang pagsigaw. May naririnig din ako sigaw sa malayo at mga yabag na papalapit. May mga pagaspas din ng pakpak. Bilisan niyo, Spencer Rance. Nagtatawag sila ng kasama. Bilis! Takbo! Malapit na tayo. Konti na lang. Nakikita ko na yung sasakyan natin. Rance, Spencer, may papalapit sa inyo. Yuko! Yuko! Hahampasin ko ang manananggal ng gitara. Yan, natamaan ko. Bilisan niyo na. Takbo na ulit. Liko! Lumigo tayo! May aswang sa harap ni Ana! Huwag kang lalayo sa amin, ha! Nahati na sa dalawang gitara ko. Niana! Niana! Ayos ka lang ba? Wag kayong lalapit. Kaya kong tumayo mag-isa. Ano yun? Nasaan na yung aswang na bumalibag sa akin? Aray, sakit ng likod ko. Tumama kasi ako sa puno eh. Nasaan na ang kalahati ng gitara ko? Saan na yung tumalsik? Naku! Niana! Umiwas ka! Sa likuran mo! Ano? Aray! Niana! Huwag kayong lalapit! Dumiretso na kayo sa sasakyan! Ayos lang ako, buhay pa ako! Kaya ko pa! Braso lang naman ang tamaan sa akin eh! Pero Niana! Ano ba? Bilisan nyo na, kunin nyo na sa sasakyan para makaalis na tayo! Kainis! Buti, nakinig yung dalawang yun. Kahit na mukhang nagdadalawang isip pa sila. Aray, Diyos ko! Hanap ako ng kapiraso ng gitara ko. Hinagis lang bigla sa akin ngayon at nasaksak pa ako. Kaya ko to. Kailangan ko lang bunutin ang kapiraso sa braso ko at talian ng tela upang hindi kumalat ang dugo. Nararamdaman ko may nagmamasid sa akin sa paligid. Kailangan ko nang bilisan ang pagtali ng tela. Yan. Pwede na to sa ngayon. Ano kailangan mo, ha? Magpakita ka kung sino ka. Lumapit ka sa akin! Diyos ko! Aray! Nasaktan pa ako. Malamang ito yung manananggal kanina eh. Ano? Lumapit ka ngayon! Kung isasaksak ko sa ere ang kapiraso ng gitara ko, baka matamaan ko siya. Lumapit ka ngayon na! Aray! Ano ba yan? Nakalmot na naman ako! Dumadami pang tama ko. Ano? Lumapit ka sa akin! Kunin mo ako! Nang muli kong hamunin ng aswang ay mabilis kong sinaksak ang hawak kong kahoy sa ere. Nagulat ako nang masaksak ko ang pakpak nito at malakas siyang umiyak. Hindi na ako nagsayang ng oras at dali-dali siyang tinulak pasandal sa puno. Hinila ko ang kahoy at muli yung sinaksak sa kabilang pakpak niya. Muli ko na namang tinanggal at sinaksak ang leeg nito. Diring-diri ako sa ginagawa ko, ngunit tinibayan ko ang sikmura ko. Eto pa! Tanggapin mo! Aray! Ano ba yan? Nagawa pa niya ako itulak! Nasaan na siya? Nasaan na yun? Yun, nasa lupa. Mukhang hindi niya kayang tumayo. Kaya niya pa? Pero mukha siyang hirap nakalipad Mabuti naman, may oras akong... Diyos ko, nakikita ko si Agassi sa hindi kalayuan. Bibilisan ko na lang ang pagtakbo. Malapit na rin ako. Nakikita ko na sa sasakyan. Pero bakit parang hindi umaandar? Niana! Niana! Ay, buhay ka! Bilisan niyo! Buksan niyo ang pinto ng sasakyan! Eto na! Dali-dali pumasok ka na, bilis! Ano, ayos ka lang ba? Bakit hindi pa umaandar ang sasakyan? Kaya nga eh. Kumalma muna kayo. Nahihirapan ako i-start eh. Bilisan mo na, Spencer. Kanina nakita ko si Agassi. Nakita niya ako. Nasa paligid lang siya. Nasa paligid lang silang lahat. Ano ba laman ng mga bag na to na pwede nating gamitin, ha? Camera, digicam, charger, ballpen, notebook. Wala man lang pwedeng panlaban dito. Ito, tingnan natin sa bag na to. Chips, bote ng alak. Pwede to. Ito, tripod. Akin na yan. Oh, ito, kunin mo. Ayan, nag-start na. Makakalis na tayo. Yes! Mabuti naman. O sige, Spencer, bilisan mo na. Nasaan na si Agassi? Bakit bigla siya nawala? Hayaan mo na nga yun. Siguradong nakita niya tayong nasa sasakyan. Imposibleng hayaan niya lang tayo na... Ano yun? Sa bubong! Merong nasa taas natin ngayon! Kumapit lang kayo. Isisigsag ko tong sasakyan para mahulog yung kung anumang nasa taas natin. Hinding-hindi na kayo makakatakas sa lugar na to! Niana! Humawa ka sa akin para hindi ka mauntog! Naku, Spencer! Nasa bintana sa gilid mo ang aswang! Babasagin niya yung salamin para makapasok siya!
Aray! Tumatalsik yung mga bubog ng salamin! Yuko, Spencer! Hahampasin ko siya ng tripod! Ano ba? Sumabit pa ang yellow bag na to eh! Uy, mag-iingat ka ni Hana! Pwede siya makapasok sa bintana! At pwede rin kayong makalabas. Nasangga niya ang hawak ko! Ah! Ni Hana! Hawak kita! Hawak kong paa mo! Hindi kanya tuluyang mahihila palabas! Kanina ka pa pumapapel, Spencer ah! Tikman mo tong kamao ko! Spencer! Tuluyan ako nahila ni Agassi palabas sa sasakyan at bumagsak ako sa lupa. Nanakit ang katawan ko nang gumapang ako palapit sa tripod, ngunit naramdaman ko ang paghila ni Agassi ng paa ko, kaya't napalayo ako roon. Dumakot ako ng lupa at hinagis yon sa kanyang mga mata. Nakakainis ka! Nakakainis kang babae ka! Pagbabayaran ng mga kasama mo ang ginawa mo! Papalapit siya sa sasakyan. Kailangan kong tumayo at kunin ang tripod na yon. Yan, hawak ko na. Layuan mo ang mga kasama ko! Diyos ko, Spencer, Rance! Hawak niya sa magkabilang kamay si Rance at Spencer. Hayaan mo na ako! Iwan mo na ako ni Hana! Tumakbo ka na! Pwede ka bang tumakbo? Pwede ka bang tumakas? May pag-asa ka pa! Sige na! Bilisan mo! Tumahimik ka! Tama na, huwag mo siyang saktan! Huwag mo sasaktan si Spencer Agassi! Ay, Diyos ko, saan nakuha ni Rance ang malaking bato na yon? Nang dahil sa pagpalo niya kay Agassi, nabitiwan ito si Spencer. Buti naman. Ako nang bahala kay Agassi! Umalis na kayong dalawa! Tumakbo na kayo! Sige na! Tumakbo ka na, Spencer, bilis! Agassi, kunin mo na ako. Sa akin ka merong problema, di ba? Ako may kasalanan ng lahat. Sinira ako ang plano mo. Kunin mo ako! Bitawan mo ang pinsan ko. Ikaw, Spencer, umalis ka na. Ano bang sinasabi ninyong magpinsan, ha? Alis na, bilis! Hindi tayo makakaalis. Anong meron? Bakit parang takot na takot si Spencer na nakatingin sa likod ng malaking puno? Si Carlene! Spencer, lumayo ka! Nandito na pala ang asawa ko. Tapusin mo na yang si Spencer, mahal ko. Ako na dito sa magpinsan. Pero pahihirapan ko muna kayong dalawa. Anong gagawin mo? Anong gagawin ni Agassi kay Rance? Bigla niyang binagsak ang pinsan ko sa lupa at, Diyos ko, wag! Inapakan niya ang injured na paa ni Rance at tinadyakan sa sikmura. Tigilan mo yan! Nandito naman ako! Ako ang saktan mo! Kunin mo na ako! Niana! Huwag mo sabihin yan! Umahimik ka! Bitawan mo pa ako, Rance! Huwag mong sasaktan si Niana! Heto na ako! Kunin mo na ako! Kunin mo na ako, Agassi! Ano pa hinihintay mo, ha? Papalapit na siya sa akin. Niana! Mahal ko! Carlene! Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Tapusin mo na yan si Spencer! Hawak mo na yan eh! Nagulat ako nang sunggaban ako ni Agassi at pumatong siya sa ibabaw ko. Sinubukan kong manlaban, ngunit nahirapan ako dahil sinakal ako nito. Nasa na ang tapang mo ngayon, babae? Hindi ba sabi mo ikaw na lang ang kunin ko? Hindi ka na namin kailangan ngayon. Tingin mo ba tutupad ako? Napapalayain ko ang pinsan mo dahil hawak na kita ngayon? Kung yan ang iniisip mo, pues nagkakamali ka. Kayang-kaya ko kayong pataying 3 ngayong gabi. Lalo ka na. Hindi ka na namin kailangan. Hindi mo na kami kailangan? Hindi mo na ako kailangan? Bakit? Dahil ba nakakanta na kami? Dahil naisakatuparan nyo ng ritual nyo? Dahil akala nyo mangyayari na ang gusto nyo, ha? Anong sinasabi mo? Hindi naka-live ang kanta. Hindi kami kumakanta kanina. Ang pagsibol na narinig nyo kanina, recorded audio lang at hindi live. Naniwala naman kayo na papayag kami sa gusto nyo? Hindi na kayo dadami. Mauubos na ang lahi nyo. Kayo na ang huling henerasyon ng mga aswang. Tumahimik ka! O sasampalin ko yung bunganga mo! Mga abuso ka na naman ng babae, ha? Tulad ng ginawa mo sa asawa mo. Tumahimik ka!
Wala kang alam sa pagmamahalan namin ng asawa ko. Walang pagmamahalang namamagitan sa inyong dalawa. Sinasaktan mo siya at inaabuso. Sinasamantala mo ang pagiging babae niya at walang pagmamahal sa mga mata niya. Ang tanging meron ay ang takot at tinatagong galit. Bitawan mo ako! Tigilan mo na yung pagdiin sa sugat ko! Aray, ano ba? Para yan sa panlilinlang mo sa akin at sa mga sinabi mo ngayon. Hindi mo lang matanggap ang katotohanan. Nakatapusan na ng lahi niyo. Hinding-hindi na kayo dadami at hindi ka mahal ng asawa mo. Nang sampalin ako nito, ay napatingin ako sa tripod sa lupa at dinampot ito. Malakas ko yung hinampas sa kanyang mukha. Nagulat ako nang tumalsik ang laman ng bag na nakasabit sa tripod at nagtalsikan ng laman nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang lagayan ng alkohol at holy water. Tama! Pagbabayaran mo yun! Ano yun? Ano yung inahagis mo? Tigilan mo yan! Eto, tanggapin mo. Gumagana ang holy water sa emergency kit mo, Spencer! Nasasaktan si Agassi! Nakikita mo ba yun, Spencer Rance? Bubusan ko pa ng holy water ang tripod. Tigilan mo na yan. Tama na. Tanggapin mo to! Tama na. Hindi pa tayo tapos ni Ana. Halika na, Rance. Umalis na tayo dito. Abutin mong kamay ko, alalayan kita. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang, di ba? Kaya mo naman, di ba? Oo. Kaya ko. Si Spencer. Ako nang bahala. May laman pa naman ng holy water kung kailangan natin itong gamitin kay Carlene. Naku, hindi siya gumagalaw. Nakaharang lang siya sa tapat ni Spencer. Spencer! Rance, huwag ka muna lumapit. Ayos ka lang ba, Spencer? Halika na, bumalik na tayo sa sasakyan. Pakiusap, Carlene. Hayaan mo na kaming umalis. Bakit nakatingin lang siya? Hindi siya nananakit? Nasasaktan at sumisigaw ng asawa niya pero parang wala siyang pakialam. Hayaan na natin siya at umalis na tayo. Tara na. Oh, Spencer, ayos ka lang ba? Pakialalayan mo naman si Ranso. Oo, sige. Naku, Niana, ang dami mo palang tama. Huwag mo akong alalahanin, kaya ko. Bilis, punta na tayo dun sa kotse. Sakay na. Sumunod ka na, Niana, ha? Bilis! Sigurado kang kaya mo magmaneho, ha? Kaya ko pa, oo. Tara na, makakaalis na tayo. Aalis na tayo ngayon mismo. Bilisan na natin, ayoko na sa lugar na to. Sandali, ano ba itong papel na naupuan ko? Sandali lang ha. Sinusubukan ko bang i-start tong sasakyan. Rance, paabot nga ako ng papel na hawak mo. Ito lang yung papel na binigay na missing poster ng babae kanina. Paabot nga! Oh, ito na. Ang babae na to ang nawawalang babae. Siya si Carlene! Siya si Carlene! Kinidnap siya ni Agassi! Tao nga siya na kinuha ni Agassi! Pero hindi na siya tao ngayon. Posibleng ginawa na lamang siyang aswang ni Agassi. Nakita ko ang mga pasa sa katawan niya. Sinasaktan siya at inaabuso. Takot si Carlene kay Agassi. Kahit na aswang siya, halatang may takot pa rin siya kay Agassi dahil sa pang-aabuso nito. Ayan, nag-start na. Makakaalis na tayo. Pero sinugo tayo ni Carlene. Sa kanya nagsimula ang lahat, di ba, Niana? Oo, pero parang wala siya sa sarili. Alam mo yun, parang hindi niya kontrolado ang sarili niya o kaya binalaan niya tayo at pinapaalis, tinatakot. Ano yun? Ano yung tumalo sa bubong natin? Ay naku, Diyos ko! Buhay pa si Agassi at nasa ibabaw ng sasakyan. Sa harap mismo ng salamin. Parang nabubulok na yung katawan niya. Parang nangihina na siya. Sunog na yung kalahati, oh. Hindi kayo makakaalis dito. Nakita niyo ba yon? Tama bang nakikita ko? Hinila siya ni... Hinila siya ni Carlene at kinagat sa leeg. Ituloy mo ng pagmamaneho, Spencer! Hindi tayo sinusugod ni Carlene. Sa totoo lang, tinulungan niya pa tayo. Tingnan niyo maigi. Mukhang nagdadalawang isip at natatakot ang mga aswang na lumapit sa atin dahil pinagdidilatan sila ng mata ni Carlene. Pinoprotektahan niya tayo. Aswang na? Kumalaban sa aswang? Sa sarili niya mismong asawa? Hindi ako makapaniwala. Baka kasi kahit may lahi na siyang aswang ngayon, may pagiging tao pa rin sa kanyang puso. Tama.
Kahit papano, sinusubukan niya pa rin na labanan ng pagiging aswang niya. Nakakaawa naman si Carlene. Di ko maisip ang lahat ng pinagdaanan niya sa kamay ni Agassi. Carlene, Uy, bakit tinatawag mo pa siya? ibababa ko lang sa lupa ang missing poster niya at makakaalis na rin tayo sa baryo na to. Habang umaandar ang sasakyan namin palayo, ay nakatingin ako kay Carlene na palapit sa missing poster kung nasa ng kanyang litrato. Awang-awa ako sa kanya, ngunit sa kabilang banda ay natatakot din ako. Pero nagpapasalamat pa rin dahil tinulungan niya kaming makaligtas. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi na kami makakaalis doon. Hindi na kami muling makakatugtog pa. Ang gig na yon ay huli na dapat namin. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan ay muli kaming bumalik sa entablado. Pinanood ko ang mga taong masayang kumakanta ng kanta namin na pagsibol at masayang tiningnan si Spencer na nagda-drums at si Rance na bassist naman namin. Pagkatapos ng performance, nagpahinga kami sa dressing room. Oh, eto ng tubig mo, Rance. At soft drinks para sa'yo ni Ana. Salamat, Spencer, ha? Thank you. Ay, napagod ako ngayon. Parang sunod-sunod ang gig natin, ah. Oo nga eh. Dumadami na nga yung subscribers natin online, no? Nakita ko nga. Galing. Dapat magbakasyon tayo nito. Magpakasaya. Kunwari, ano kaya? Sa La Union. Uy, sakto. May nag-iimbita sa atin ng gig sa La Union. Ay, nako, tama na. Ay, nako, tigilan mo na kami, Rance, ha? Nakakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin last time na nagpunta tayo sa ibang lugar para tumugtog, Rance, ha? Huwag mo na nga ipaalala yun. Tatakot pa rin ako hanggang ngayon eh. Ay, kamusta na kaya siya, no? Sino? Si Carlene? Oo, sana nasa mabuting kalagayan siya. Alam ko naman na aswang siya pero naaawa pa rin ako sa kanya. Hindi niya man nailigtas ang sarili niya, nailigtas niya naman tayo sa kanyang mga kasama at sa sarili niya mismo. Hukom, ang naranasan namin sa Samar ay isang bagay na ayaw na naming muling maranasan pa. Ngunit araw-araw pa rin ako nagtataka kung kumusta na si Carlene at nagpapasalamat sa pagtulong na kanyang ginawa. Tulad ng kanta naming pagsibol, ang banda namin ay umuusbong ng isang bagong simula.